Good morning mga kachorba. Morning. Medyo mainit-init ngayon ng mga panahon, no? Banas. O meron ako menstruation kaya mainit. Pinabanas ako, day. Tayo magkape tayo mga kachorba kay Tuesday ngayon. Thursday pa lang ngayon. Bunga, sorry naman. Tayo magkape. Sarap. Sarap niya. Ang sarap niya. Yun. Dahil dyan, tayo mag-umpisa na tayo. Kasi hanggat naalala ko siya. Tayo magkismisan. Kaya tara tayo magkismis. Chikahan tayo. Chismis, chikahan tayo di dahil. So yun, naalala ko kasi yung friend ko dati dahil mabait naman, mabait siya sobra. Kaya naging medyo close kami. Especially sa mga chismis, open, di ba may mga ganun. Kaya masarap pag may mga nakakachismis ka sa trabaho. So habang nagkabanding-bandingan kami tagay-tagay, dumating sa time na nachismisan na kami. So nag-open siya. Kasi si tropa ko na dating katrabaho, meron siyang anak. Meron na siyang isang anak. Pero sa tatay nito, hindi sila tumagal, kaya nagkahiwalay sila. Pero kasi siya kasi pagka-bisexual, yung katrabaho ko. Pagka-bisexual siya. So nagkaanak siya ng isang babae, isang bata. So pinush niya yung sarili niya na magtrabaho. Si tropa kasi, umamin siya na bisexual siya. Kahit naman ako, bisexual din ako. So kaya nag-close kami sa pagkikismisan. Ay parang bisexual. So, pero sinabi naman niya na meron siyang anak. Nagkahiwalay sila dahil sa magandang relasyon, pag-iwalay siya. So, panibagong karelasyon, nagkaroon siya ng karelasyon na lalaki. Naging mabait naman yung karelasyon niya. Wala siyang masabi sa tulong sa kanya, kasi may trabaho din yung lalaki. Yung karelasyon niya, panibago. May magandang trabaho, Tapos sa part na, nagtatrabaho din siya. Kaso, kasi nabisexual siya, meron siyang karelasyon. Dahil may nakarelasyon siyang babae. Pero, sinisikreto niya yun. Never naman niyang ito. Kasi meron siyang karelasyon din, di ba? Para sa kanya mabait yun, malaking tulong na ginawa sa kanya. Kaya, minahal niya ng sobra yung karelasyon niya. Kasi lahat ng pangailangan niya, lalo na sa anak niya, binibigay lahat para wala siyang problema. Kasi mga pangailangan din ng anak niya nabibigay yung karelasyon niya. Kaya masaya siya. So, magkakahiwalay rin naman sila kasi busy na sa trabaho yung karelasyon niya. Tapos siya, nagtatrabaho lang siya para mag-enjoy siya. Total, yung anak naman niya. Yung anak niya kasi, meron naman din magbabantay, parents niya. Alam naman ng parents niya na bisexual siya. Pero, masaya naman yung parents niya kasi nagkaanak siya. Kaso dumating sa point na nagiging busy siya sa trabaho kasi nag-enjoy siya. Kahit na mahirap ang trabaho. Work siya. Hanggang sa, may mga naging kaibigan siya. Hanggang sa, may nagustuhan siya. Okay. Para sa kanya, in love siya dati. Isang babae. Dahil na bisexual siya. So, may mga time talagang napapauwi na siya dun sa karelasyon niyang babae. Hindi naman yun alam ng asawa niyang, yung karelasyon niyang lalaki. Hindi naman niya inamin na gano'n. Kasi nga, total magkalayo naman sila nung karelasyon niyang lalaki. At continue pa rin naman ang tulong niya sa pangailangan, lalo na sa anak niya. So, kahit na para sa kanya, gusto naman niyang kalimutan na magkamali siya. Yung magkaroon siya ng panibagong relasyon na babae. Kasi nga bisexual siya. Kaso dumating sa point na hindi niya kayang pigilan. Kasi, minahal niya yung isang babae. So, sa tagal-tagal na buwan, dahil masaya siya. Lahat, ginagawa rin niya lahat. Parang siya naman yung lalaki. Kasi bisexual siya. So, parang lahat ng pangailangan yung relasyon na gustuhan niyang babae. Naasikaso niya, binibigay din niya lahat ng pangailangan. Parang sulungan lang ang nangyari. Kasi siya tinutulungan siya ng karelasyon niya lalaki para sa mga pangailangan. Siya naman, tumutulong siya ng karelasyon ng babae. So, dumating sa part na, makakalimit na siya sa sarili niya. Kasi may anak siya, pag-asikaso, So, tawag doon, dumating sa point na yung parents niya, yung father niya, nangingialam na yung parents niya, yung tatay, especially yung tatay niya, nangingialam na sa karelasyon na ginagawa niya. Kasi para sa kanya, para sa tatay niya, hinahayaan nila kung anong uri siyang tao, na kasi nga bisexual siya, okay naman yung parents niya. Kaso ang problema ng tatay niya, meron kang karelasyon niya, lalaki ang karelasyon niya, na binibigay lahat ng pangailangan niya, especially sa anak niya, na kahit hindi niya anak yung lalaki yun, pero lahat ng pangailangan nila binibigay yung karelasyon niya. Kasi dumating sa point na siya, habang may karelasyon siya lalaki, na in love siya sa isang babae. Kaya doon yung point na naging, ang tawag doon, para sa kanya, parang yung parents niya mismo ang pumayag, parang siya naturo na tigilan mo ang ginagawa mo. Okay lang kung wala kang karelasyon, papayagan ka ng tatay mo. Kaso nga, hindi siya pumapayag ang tatay niya sa karelasyon niya ngayon dahil sa ginagawa niya. Gawa nga na, para sa tatay niya, kontento ka. Kung wala ka na ng karelasyon, kung tumutulong sa'yo lahat ng pangailangan ng mag-ina, edi, tsaka ka pag-relasyon ng babae. Kung talagang gusto mo talagang maging lesbian, okay lang kapag relasyon ka ng babae.
Kaso ang pinupush lang naman ng tatay niya, ang pinupush lang niya doon, yung maging kontento ka, especially na laking tulong ang ginagawa ng kalibin niyang lalaki na mabigay lahat ng pangailangan nila mag-ina. Wag kang mag-aksaya ng wag kang mag-aksaya ng mga pera para sa ibang tao. Oo nga, minamahal mo, pero hindi pwede sa ngayon. Kumbaga, darating ka sa point na hindi talaga kayo tumagal ng karelasyon niya ngayon. Kung kaya mo makipaghiwalay, okay, makipaghiwalay ka. Kaso, si tropa, hindi niya kayang makipaghiwalay din sa lalaki. Kasi malaki naman niya. Malaki talaga ang tulong na binibigay sa kanya, especially sa anak niya. Kaya ang ginawa ng tatay niya, sige, hinahayaan siya ng tatay niya, pero kailangan mamili ka. Kung kailangan mo talaga magmahal yung babae, sige, i-push mo yan. Pero mag-stop ka relasyon sa lalaki. Kumbaga para sa kanya ng tatay niya, huwag kang gumawa ng problema dahil lang sa sitwasyon na ginagawa mo sarili. Kasi wala ka naman naging problema sa karelasyon ng lalaki. Kumbaga para sa kanya na in love lang siya ng panibagong karelasyon na babae. Yun, dahil dyan, sa sobrang mahal niya ng babae, sa sobrang mahal niya, dumating sa point na nakapag-usap na siya sa babae, nakapagsalita na siya sa babae na kailangan niya ng humiwalay. Kasi mahal din naman siya ng babae. Kaso, dinamin naman niya na mahal niya yung si Girl Lalo. Kaso, mas mahal niya yung lalaki. Especially malaki na ituturo sa kanila ng anak niya. So, dahil sobrang mahal niya dun sa Girl Lalo, siya mismo ang humiwalay ng lugar. Dahil humiwalay siya ng maraming lugar para hindi sila magkita. Nagbago siya ng mga number. So, dumating sa point na dumating siya sa Laguna hanggang sa panibagong mga katrabaho. Ginawa niya, nag-apply na siya ng panibagong trabaho. Hanggang sa yung relasyon niya lalaki mismo ang pumayag na lilipat siya ng ibang lugar. Pero never niya inamin doon sa lalaki na may nagugustuhan siya kaya gusto niya nang humiwalay para lumipat ng ibang lugar. Never niya sinabi yan. Pero sa awa naman ng Diyos, dahil sa sobrang bait ng parents niya ng tatay niya, in-accept lahat ng pagkakamali niya. Hanggang sa umalis nga sila ng ibang lugar para maghanap siya ng panibagong trabaho. Kasi para naman sa kanya, never niya kailangan magtrabaho eh. Kasi nga, may dumarating, meron siyang karelasyon na lalaki na nagkaasikaso sa kanilang mag-asawa, sa kanilang lahat ng pangailangan. Yun lang, dapat chika lang ako dahil sa awa naman ng Diyos, naging masaya siya ngayon. Nagkatrabaho siya na nag-enjoy siya ng panibagong mga kaibigan. Yun nga, nakachika ko rin namin, mga kaibigan namin. So, hanggang sa, dapat chika lang siya. Para sa kanya, ang isang pagkakamali, siya mismo ang niwalay para maging maayos ang buhay niya. Kasi para sa kanya, hindi niya kailangan niya asikasuhin yung sarili niya dahil nagmamahal siya ng iba. Para sa kanya, gagawin niya ang lahat para sa anak niya. Kaya kahit nagmahal siya ng panibagong relasyon dahil sa pagiging lesbian niya, pinigil niya yung sarili niya para sa anak niya. Kasi para yan sa anak niya eh. Yun. Kaya naging masaya naman. Sa awa naman ng Diyos, naging nakalimot na siya ng mga problema sa kasalanan niya. Pinalimutan niya na lahat para sa karelasyon niya lalaki at para sa kaanak niya. Yun. Dahil maganda na ang pagiging relasyon niya kasama ang anak niya. Lahat ng pangailangan. Ba't siya may problema ka pa, di ba? Yun lang. Kaya sa awa naman ng Diyos, napaka-surprise, napaka-good vibes siya. Positive siya. Kaya magaling siya para sa akin kasi kinaya niya lahat ng kanyang dapat gawin, alamin ng sarili niya para kahit sabihin na magmahal siya ng sobra, ginago niya sarili niya para din sa anak niya. Yun lang. Pachika lang ako. Hanggang sa ngayon, katrabaho pa naman siya. Kaya masaya siya kasama ng karelasyon niya lalaki. Hanggang sa, yun, naging tatay na rin tatay na talaga yung kasama ng anak niya. Maganda yung bahay nila, nagkaano na sila, pero ang pagkatrabaho talaga, ang gusto niya magtrabaho lagi. Kaya yun, iniiyakan lang siya ng kalibin niya lalaki, hanggang sa chismis lang, friend. Yun lang. Ang maganda lang, naging, inano niya na yung sarili niya para maging maayos. Maging pagsasama ng pamilya, para sa mga sa anak niya. O, diba? Yun lang, napachika lang ako. Kaya, pag na-inlove ka talaga, alamin mo munang maigi kung dapat mong gawin. Especially kung maayos naman yung karelasyon nyo ngayon, kung okay naman yung karelasyon mo ngayon, nakalibin, hindi na problema ang maghanap ng iba. O dahil, yun lang, kung gusto mo makipagrelasyon ng iba, at minahal mo may minahal kang bago, pues makipaghiwalay ka na lang sa kalibin mong una. Kung may mahal kang gusto, na kailangan panindigan, di ba? Kasi ikaw mismo, masisira rin ang buhay mo, dahil especially may anak ka, di ba? At least, ang magandang ang naging ano mo lang ngayon, na talagang ginamit mo yung utak mo, kasi para sa anak mo, para maging masaya nang walang problema. Okay? Yun na, napachika lang ako dahil dyan, nalabas na ako at nagtatapon ako ng basura kasi andyan ang mga basura ng truck. Okay? Kaya goodbye na sa inyo at magtatapon ako ng basura. Okay, bye-bye.